Awit, panalangin para sa lolo. Awit 35, chapter 35. Makipagtunggali ka, O Panginoon, sa kanila nakipagtunggali sa akin. Lumaban ka sa kanila, lumaban sa akin. Humawa ka ng kalasag at panangga, at sa pagtulong sa akin ay tumindig ka. Ihagis mo ang sibat o javelin laban sa mga nagsiyabol sa akin. Sabihin mo sa akin, kaluluwa, ako inyong kaligtasan. Pagkanta nito po na orasyon or ating panangga. So, ating masahin po itong mga depensa bilang mga Kristiyano po tayo. No? Ang Diyos ay aking tagapag-ingat. Siyang nirahan sa kataas-taasan ay natili sa lim ng makapangyarihan. Sasabihin ko sa Panginoon, aking bukog at aking kanlungan. Aking Diyos na siya kong pinagtiwalaan, sapagkat iligtas kanya sa bitag ng maninilo at sa mga nakamatay na salot. Kanyang tatakpan ka ng mga bagwis niya, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay mangangalong ka. Ang kanyang katapatan ay balutin ng panangga. Ang mga nagkikilabot na gabi ay di makatatakutan. Niyang pana nagliparan kapag araw, niyang salot na lihim ng bubuntot sa kadiliman. Niyang pagkawasak na sumisira sa katanghalian, mabubuwal sa iyong tabi ang 10,000, 1,000. Sa iyong kanan ang 10,000. Ngunit ito hindi lalapit sa inyo. Mamasdan mo lamang sa pamagitan ng iyong mga mata, at iyong makikita ang parusa sa masama. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay aking kanlungan, ang kataas-taasan bilang iyong takanan. Walang kasamaang darating sa inyo, walang parusang lalapit sa tulda. Sapagkat siya nagbilin ng kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka. Sa kanila mga kamay ay dalhin kanila, baka sa isang batoy, matisod ang iyong paa. Iyong tatakpan ng leon at ang ulobon. Tatakpan mo ang iyong paa, ang ahas at batang leon, sapagkat siya'y kumapit sa akin na may pag-ibig. Iligtas ko siya, ingatan ko siya, sapagkat ang aking pangalan ay nalalaman niya. Siya tatawag sa akin at sagutin ko siya. Ako'y magiging kasama niya sa kabalisakan. Sasagipin ko siya at parangalan ko siya. Aking bubusugin siya na mahabang buhay, at ipakita sa kanya ang aking pagliligtas. Ganda nito po na pangako ng Diyos. No? So dito ay ating makita na may mga promises of the Lord. Jeremiah 33 verse 3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa inyo, at nagsabi sa inyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi nyo nalalaman. There is a miracle. Tumawag ka sa akin, no? So, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa inyo, at magsabi sa inyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi nyo nalalaman. Jeremiah 33, Ezekiel 47:12. Ezekiel 47:12. At sa mga pangpang ng ilog sa isang dako at sa kabila ay tutubo roon ang lahat ng uri ng punong kahoy bilang pagkain. Ang kanilang mga dahon ay hindi matutuyo ni mawalaan man ang kanilang bunga, kundi mapubunga sa sariwa buwan-buwan, sapagkat ang tubig ay para sa kanila ay umaagos mula sa santuaryo, at ang kanilang bunga ay magiging pagkain ng kanilang dahon ay pangpagaling. So dito po sa Isaiah 47 verse 12 ay sinabi na po sa Biblia na ang mga bunga, mga dahon is the healing of the nation. Gamot, no? So sa Apokalipsis naman, sinabi po sa Apokalipsis 22:2. Pinadaya po Apokalipsis 22:2. Tingnan natin Apokalipsis
22. Apokalipsis 22. 22:2. Sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa gitna ng lansangan ng lungsod, sa makabilang panig ng ilog, ay naroon ang punong kahoy ng buhay. Sa namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga buwan-buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpagaling sa mga bansa ng hiling atganisyon. So dito makita natin na ang dahon talaga kailangan natin punong kahoy. Santiago 2:5. Santiago 5:5. Sapagkat sinumang tumutupad sa buong kautusan, subalit lumabag sa isa, nakasala sa lahat. Kaya't ang panampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang magagawa, ay patay. 2:17, no? Kaya't ang panampalataya ay isa, kung ito ay walang gawa, ay patay. Subalit may nagsasabi, ikaw ay mayroong panampalataya at ako ay mayroong magawa. Pakita mo sa akin ang iyong panampalataya. Walang magagawa. Ating pakita sa pamamagitan ng aking magawa, ang aking panampalataya. So kailangan talaga gawa, no? May paniwala naman tayo na binigyan kayo ni Lord na walang tayong gawa. Si Jesu Cristo ay sharing kahapon, ngayon at magpakailanman. So ang Panginoon natin, siya dati, siya pa rin ngayon. Hindi yan nagbabago ang ating Diyos. Ngunit kung kaya mo hindi madisiplina na siyang na masdan. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagsasakdal ng ating panampalataya, na dahil sa kagalakan inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya sa krus. Hindi magalanta na ang kahiya, at siya yumuko sa kanang trono ng Diyos. Hebreo 12:2. Sapagkat ang mga nagsasabi na gayong mga bagay ay nagpapakilala, sila ay naghahanap ng sariling bayan, kung kanilang maalala ang kanila sa pamagitan na nagkaroon sila ng pagkakataong magbabalik. So ating pasalamatan ng Diyos sa mga kamitan. So bago tayo magsirang, tayo manalangin. Lord, salamat po sa pagbantay sa amin sa buong gabi na kami po inyong iningatan. Inyong kami binantayan, Lord. Sa araw na ito po ako nanalangin. Nawa, Lord, ang aming paglalakbay, ikaw po ang aming kahit. Tulungan mo kami, Lord. Bigay mo sa amin ang kaalaman mula sa langit, na aming magagawa po ang lahat ng aming mga gawin. Ito po yung aming hiling sa pangalan ni Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating mga viewers. Good morning and have a nice day.